pamamagitan ng teleradyo serbisyo kahit Sabado at Linggo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline Ngayon Weekend. Narito na ang mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Sa Headline Ngayon Weekend, puganteng South Korean na aresto muli at kanyang umanong kasabwat sa Pampanga. Vice President Sara Duterte nasa Hong Kong para dumalo sa pagtitipon ng mga OFW para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paggamit sa animal cruelty para makahakot ng engagement sa social media, ikinadismaya ng isang animal rights group. At nasa 3,000 trabaho iaalok kasabay ng Philippines-Hungary Friendship Week Job Fair sa Martes. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Marlene Padiernos at sa detalye na ating mga balita ngayong headline ngayon. Mga kaserbisyo na arestong muli ang high-profile na puganteng Koreano na si Na In-kyun 5 araw matapos siyang nakatakas noong Marso 4. Sa ulat, nagtatago ang pugante sa isang residential area sa Barangay Pampang sa Angeles City, Pampanga. Kasama ring naaresto isa pang wanted na din sa kanilang bansa na si Kang Chang-byom. Tumulong umano si Kang sa pagtakas ni Na. Suportado ito ng CCTV footage at iba pang impormasyong nakalap ng mga otoridad at nakumpirma rin ng Korean National Police Agency na si Kang ay tinutugis ding kriminal sa South Korea dahil sa pandaraya. Dadalhin ang dalawa sa Immigration Detention Facility sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Doble rin ang ilalagay na seguridad sa mga sospek na itinuturing na ngayong high-risk detainees na may intensyong tumakas. Hindi pa nakikita ng Department of Energy na mauulit ang pagkasailalim ng grid sa yellow alert habang papalapit ang panahon ng tag-init. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni DOE Assistant Secretary Mario Marasigan na ito'y dahil may mga plantang nakabalik sa serbisyo matapos kumpunihin o makaranas ng outage. Ayon kay Marasigan, umabot na sa 12,000 megawatts ang demand sa kuryente. Malapit anya ito sa 14,000 megawatts na inaasahang demand sa Mayo o sa Hunyo. Nilinaw naman ni Marasigan na hindi pagtitipid kundi ang masinop na pagkonsumo ng kuryente ang ipinapaalala ng kagawaran sa mga consumer. Ang pagsisinop po at tamang paggamit ng kuryente, yun po ang panawagan natin. Hindi po kailangan na magbawas ng paggamit ng kuryente. Kunti pong sakripisyo sa halip sa araw tayo nagpa-plancha, sa gabi natin gawin kung kailan mas mababa po ang konsumo ng. Ramdam na ng mga magsasaka sa San Jose, Occidental, Mindoro ang epekto ng matinding init sa kanilang mga pananim. Sa programang Anong Ganap, sinabi ni Romel Kalingasan, Municipal Agriculturist sa San Jose, na nagsimula nang bumaba ang level ng tubig sa pinagkukunan nito para sa irigasyon. Nangangamba si Kalingasan na posible itong makaapekto sa mga magsasakang mag-aani sa Abril, gayon din sa mga manukan at babuyan. Sakali anyang hindi na makayanan ng epekto ng tag-init, inirekomenda ng lokal na pamahalaan na sa ilalim ang San Jose sa state of calamity para mabigyan ng tulong pinansyal ang mga maapektuhan. Nitong nagdaang linggo, lumagpas sa 40 degrees Celsius ang naitalang heat index sa San Jose. Ang karamihan po kasing tinatamnan ng sibuyas dito ay yung tinatawag naming rainfed o mga sahod ulan na area na kung saan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irigasyon ay mga shallow tube well lang o mga deep well. So, umaasa kami doon sa underground water. Simula po nitong pagpasok ng buwan ng Marso ay bigla pong biglang lalim yung libilasyon ng tubig sa ilalim ng lupa na kung saan ay nagpapahirap at nagpapahina sa volume ng tubig na amin pong niwa-water pump.
Samantala sa lagay naman ng panahon, ilang bahagi ng bansa ang uulanin dahil sa tatlong weather system. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng northern at southern Luzon dahil sa shear line, gayon din sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao dahil naman sa easterlies. Samantala, amihan na magdadala ng pulo-pulong mahihinang ulan sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Bahagya namang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa shear line. Gayon din sa nalalabing bahagi ng bansa dahil naman sa easterlies. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 4 na lindol ang Looc Occidental, Mindoro kaninang alas 9 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naitala rin ang Intensity 3 sa Tagaytay City sa Cavite at Intensity 2 sa Calapan Oriental, Mindoro. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks mula sa naturang pagyanig. Pero ipinapayo pa rin ng mga otoridad na maging mapagmatyag at sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan sakaling magkaroon ng aftershocks. Mga kaserbisyo, 18 volcanic earthquakes ang naitala sa Bulkang Kanlaon batay sa 24 na oras na pagmomonitor ng PHIVOLCS. Ayon sa PHIVOLCS, nananatiling mataas ang aktibidad ng bulkan at nakitaan pa rin ito ng pamamaga. Nagbuga rin ito ng asupre na umabot sa 2,000 tonelada. Wala ring patid ang pagsingaw ng plume. Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa bulkan dahil nakataas pa rin ng Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Sa ibang balita naman, ikinidismayan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang paggamit ng animal cruelty para makahakot ng engagement sa social media. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni PAWS Executive Director Ana Cabrera na bagamat hindi nakikita ang pagtaas ng insidente ng karahasan sa mga alagang hayop, dumarami na ang mga plataforma kung saan ito nalalantad. Ayon kay Cabrera, nakikita ng ilang social media user na epektibo ang animal cruelty bilang shock factor para mas dumami ang engagement. Mas malaki lang siguro yung awareness at mas maraming nado-document kaya nabibilang natin ngayon. Marami kami nakita na matitinding animal cruelties. Ang lumalala, yung attitude ng tao, the more gruesome, mas karumal-dumal, mas i-out sa page ko, kunwari, para mas dumami ang engagement. Samantala, nilinaw naman ng Presidential Communications Office na suggestion lang ang posibleng pagbuo ng regulatory body na tututok sa pagkalat ng fake news sa social media. Sa programang Anong Ganap, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nakadepende sa mga mambabatas kung gaano kabilis nilang isusulong ang mungkahi. Gayon din kay Pangulong Marcos Jr. kung sesertipikahan itong urgent. Iminungkahi rin ni Castro na i-regulate ng social media platforms ang pagkakakilanlan ng mga account para madaling matukoy sakaling mapag-alamang nagpapakalat ng fake news. Nanindigan naman si Castro na sasagutin agad ng palasyo ang anumang maling impormasyon na layong siraan ang gobyerno. Dapat bawal yung ganon kasi kapag ganyan yan, hindi ma-identify kung sino gumawa yan. Parang hindi rin responsable yung social media platform na yon. Hinahayaan lang niya. Lalo na kung ito ay mga dummy accounts. Hindi naman natin bibigyan ng lahat ng oras kung ano man yung mga binabanggit ng mga vloggers na walang kwenta, walang sustansya. Ginawaran ng parangal ng AFP at Philippine Air Force sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Dadulia, mga FA-50 fighter pilot na nasawi sa isang night operation sa Bukidnon noong Marso 4. Dumating ang kanilang mga labi sa Villamor Air Base noong Marso 8 kung saan ginanap ang seremonya ng pagkilala.
Iginawad sa kanila ang Distinguished Aviation Cross, ang pinakamataas na parangal para sa kagitingan sa military aviation. Ayon sa Philippine Air Force, sumasalamin ang kanilang sakripisyo sa pinakamataas na pagpapahalaga ng Air Force. Tuloy-tuloy ang vigil nights sa Villamor at Basa Air Base habang inaayos ang detalye ng kanilang libing. At abangan, Pilipinas at United Kingdom ipagpapatuloy ang joint military exercises at maritime patrol. At 14 patay sa isa na namang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Yan at yung mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Headline Ngayon Weekend. Nagbabalik ang Headline Ngayon Weekend. Mga kaserbisyo, lumagda ang Pilipinas at United Kingdom sa ilang kasunduan para sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa sa ilang larangan. Sa pagbisita ni UK Foreign Minister David Lammy sa bansa, pinirmahan ang joint framework kung saan saklaw ang ugnayan sa depensa, seguridad, maritime, economic resilience at iba pa. Giit ni Lammy, nakatuon ang Pilipinas at UK sa international law at rules-based order. Dahilan kung bakit sama-sama sa paninindigan sa pagsuporta sa Ukraine at sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon naman kay DFA Secretary Enrique Manalo, nagkasundo ang dalawang bansang ipagpatuloy ang joint military exercises at maritime patrol. Bago niyan, nag-courtesy call si Lammy kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Mga kaserbisyong gustong magtrabaho sa Hungary, tinatayang 3,000 posisyon ang iaalok sa Philippines-Hungary Friendship Week Job Fair sa Martes, March 11. Inaasahang isasali sa job fair ang mga accredited recruitment agency bilang bahagi ng pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. Ayon naman kay DMW Undersecretary for Policy and International Cooperation, Attorney Patricia Yvonne Kaunan, may ipopost na QR code sa social media accounts ng kagawaran na maaaring i-scan ng mga aplikante para makapagparehistro. Kabilang sa mga iaalok na posisyon ang machine operator, welder, hotel and restaurant workers at iba pa na may sweldo maglalaro sa 700 hanggang 1,000 euros. Gaganapin ng job fair sa Level 3 ng Robinson's Galleria sa Mandaluyong mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Balita sa ibayong dagat, hindi bababa sa 14 ang nasawi sa mga pag-atake ng missile at drone sa Russia. Sugatan din ng halos 40, kabilang ang 5 bata. Gamit ang mga ballistic missile, rocket at drone, sinalakay ng mga puwersa ng Russia ang Dobropila. Napinsala naman ang 8 palapag na gusali at 30 sasakyan. Sa showbiz news naman, magsasama sa action thriller sina Wicked star Cynthia Erivo at Past Lives actor Teo Yu. Sa reports, magtatambal ang 2 bigating aktor sa corporate thriller na pinamagatang Karoshi na may samurai-inspired na tema na pinaghihiganti o ng paghihiganti na magsisimula ang produksyon nito sa Hunyo. At yan ang mga headline ngayon. Weekend, tuloy-tuloy niyo mapapanood ang teleradyo serbisyo sa cable, social media, I1TFC at Digital Free TV. Naririnig din tayo sa Radyo 630. Ako, si Marlene Padiernos. Magandang tanghali mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.